Blessed Friday to all of you. The Bible says it is fitting and it is right for God's people to honor and worship the Lord. Okay, so today let's honor the Lord and let's prepare our hearts for this mentoring. Praise God. Lord, we just acknowledge your presence, oh God, as we are interconnected, oh Lord, with this mentoring. Thank you, Lord, for your blood. Thank you, Lord, for you are here. Thank you, Lord, for we are opening our hearts and preparing, Lord, our spirits so that may be able to grasp what is in your heart and what is in your mind. Thank you, Jesus. You alone are worthy. You are worthy of all the songs that we could ever sing to you, all the praises that we could bring to you. Even every breath, Lord, you are worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of all every breath we could ever breathe. We live for you. Yes, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. We'll live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Just one more time. Let's give him all the glory. Worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Yes, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up our eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yes, Jesus. I will build my life upon your love, oh God.
There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Lord, we thank you that you are here and you are everywhere present. We bow and submit to you. You are our Father. And thank you that you are also the commander-in-chief of your army that you are raising up all over the world, and especially here in this beloved nation of the Philippines. I thank you that this moment our G12 Philippines coordinator will be with us for this mentoring, and thank you that we will be receiving from you so that we will be built, O God, on a strong foundation, ready for the great challenges ahead of us. Thank you, Father, and to you entrust everything in Jesus' name. Amen and amen. So welcome mga ka-G12 sa ating network, G12 Conquerors Network. At si Bishop Oriel ay pinagpaalaman ko na before siya mag-share, meron muna akong i-interviewin na ipapashare ko, papatestify ang isang chief of police dito sa Cebu. Wow. Ang digital ministry ay nakakatulong sa lugar, place of assignment niya. At ang kanilang tahanang itong bahay nila, inopen na rin nila na dito tayo magkaroon ng Zoom meeting with Bishop Oriel. Kaya malakas ang signal nila dito. Malakas kay Lord ito si Chief. Kaya Chief, paano ba ang digital ministry nakakatulong at nakaka-make ng impact sa sa iyong place of assignment sa part ng Cebu province? Magandang hapon po sa mga kapatid nating God's Conqueror ng Cebu and buong Pilipinas at buong mundo. So nakatulong po ito, Pastor, sa lalong-lalo na sa assignment ko sa Oslo Police Station, na kung saan nung panahon nung March, panahon na ng COVID yun na bawal nang lumabas. So hindi po nagkulang ang aming pong station na makarinig ng mga salita ng Panginoon dahil po sa ginamit po yung buhay niyo, Pastor, na tumulong sa amin para mag-encourage. Lalong-lalo na yung mga nasa presuhan, hindi lang po sa nasa presuhan, kundi dinala ko din yung digital na gamit doon sa market, mga market vendors, mga frontliners, nakikinig din sila, at yung mga nahuhuli namin sa curfew ay nakikinig na rin sa mga live stream sa Facebook po about sa salita ng Panginoon. At doon sa Chief, sa iyong police station, ano ang naging impact ng digital na ministry natin mismo sa iyong police station? Malaki po yung pagkaiba nung ang nagsabi po na malaking pinagkaiba po yung mga preso na po natin, kasi before yung mga digital na ito, before yung COVID, may mga nag-share din po sila sa kanila every may schedule po sa isang week, at sabi nila noon na parang ganun din, walang pagbabago. Pero nung dumating po tayo doon, eksakto naman po na nag-live stream po kayo. So pinanood po namin yung mga sinishare ninyo, at
laking tulong po sa kanila at laking pagbabago yung nakita namin na pagbabago sa kanilang mga buhay. Dahil sabi ng mga kapulisan ko na mga ibang-iba na po yung mga ugali po ng mga preso natin, sir. Kasi noong una, mga pabulyaw-bulyaw, mga pabastos-bastos sila. Pero since nakarinig na sila ng mga word of God through live stream, ay discipline na, sabing gano'n. At nakikita naman po yung pagbabago sa kanila. Thank you, Chief. Actually, sa ngayon, meron tayong ongoing na life class doon mismo sa loob ng station, police station, under the supervision of Chief Clemente Siralde. At salamat sa Panginoon dahil ito yung palaging sinishare sa atin ni Bishop Riel since day one na kanyang mentoring, pagpasok ng ating tinatawag na enhanced community quarantine, talagang home lang tayo lahat, naka-lockdown. At lahat ng shinare ni Bishop Riel, yun din ang ating ginawa dito. At salamat sa Panginoon, isang chief of police ay nagkaroon ng impact sa kanyang lugar through this digital na bagong platform ngayon na ginagamit ng Lord. Kaya sa ngayon, si Bishop Riel ay kasama na natin. Siya ay papapasukin na natin dahil alam kong excited ng bawat isa. Bishop, kanina ay nag-welcome na kami sa mga nakapasok kanina. May from different churches tayo ng mga pastors and others ay pumapasok din. Meron din pong kasama tayo, Bishop, ngayon from other places in the Philippines and other places in the world. Merong from London, merong from from Hong Kong, from Qatar, nakasama natin ngayon. Mga sila, mga leaders na rin po. Kaya Bishop, ay ibibigay na po namin sa inyo, mga kapatid. Narito, i-welcome natin ang ating G12 National Coordinator in the Philippines, the most sought after speaker ng G12 mentorings all over the world. Kaya mapalad tayo na siya ay kasama natin ngayon. Bishop Oriel Baliano. Palakpakan natin si Lord. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Yan. Oh, nako, puro mga bata to, bro, mga kasama natin, ha. Asa na si Jing? Ayan ba si Jing? Andito yung mga young people, oh. Sila Jessel, oh, andito, oh. Si Michi, tsaka si Jade. Ito yung mga young people to, bro. Wala ba dito wala yung mga lols dito. Puro mga young people to. Praise God. Sandali, Okay. One day, meron akong gustong itanong sa mga, usually pag may mga pastor akong kasama, no? Diba, alam niyo ba na at the age of 21 na born again ako. At the age of 24, naramdaman ko nalaman ko na yung calling ko. Alam ko, pagpapastor na ako. I just graduated from my college as an architect. That's my profession, Arkitekto kasi ako, eh. So, at the age of 24, nararamdaman ko nakikita ko na yung pupuntahan ko, magpapastor na ako. And of course, at the age of 27, nagpastor na ako. No? And nung nagpastor na po ako, nasa JIL po ako noon, nung bago ako magpastor, nagpaalam ako kay Kuya Ed. So, nung nagpaalam ako kay Pastor Ed, doon ko naranasan tong talagang, sabi ko nga takot-takot na gulong ko, takot-takot na tumba. No? Kasi hindi naman ako nag-Bible school, wala naman akong formal training. Basta naniwala lang ako na tinawag ako ng Panginoon. No? But of course, it changes my life pagdating ng 2006. No? So imagine that 2006, diyan nagsimula na yung pagbabago ng takbo ng ministry. Now, sometimes when you ask the pastor, before you pastor at church, o kaya bago ka maging businessman, o kaya bago ka magsimula ng trabaho, ano yung first act? Halimbawa, nag-aaral ka, tapos gumraduate ka na, mag-a-apply ka ng trabaho, ano ang first act? Ano ang first action dapat? Bago ka magsimula ng pagtatrabaho. Ano dapat ang first act yung bago ka magnenegosyo? Baka meron diyang gusto mag-business. Ano yung first act mo?
O kaya kung magpapastor ka, ano yung first act ng pagpapastor? Yun po yung magandang tanong, no? Kasi yan po yung gagawin kong topic ngayon para mas maunawaan nyo po, makatulong talaga to sa inyo. Ano ang yung first act? What is the first action if you want to venture on something big? No? Like for example, you start a business, probably you start your own career plan, or kung pastor ka, you start to have your own ministry. Okay? Siguro, pwede natin tanongin siya, pakinggan natin yung ating mga kapatid na nanonood ngayon dito. Halimbawa po, pwede niyong panoorin to. Ilan ang pastor natin dito ngayon? Pastor Carlos, ilang pastor ang mga nandito ngayon? Kanina ang nakapasok na ho yata, mga 5 na. 5 pastor na. Ayaw ko lang po sa ngayon, pastors. Okay. Let me ask, Sister Jean. Si Jean kasi nagpastora din yan si Pastora Jean, Andiyan ba si Pastora Jean? Jean? Are you here? Yan, si Pastora Jean yan. Naka-orange ka pala, Pastora Jean. Ang ganda ng kulay ng damit mo. New Year po. New Year. Ganda ng kulay. Pastora Jean, ano ang first action mo nung nalamang mong tinawag ka ni Lord at ikaw magbi-ministry? Ano ang first action ang ginawa? Kung natatandaan mo pa, besides yun sa talagang na-inlove ka kay Carlos, besides doon, meron pa bang mga first action? Opo. Kung sino po yung magiging ka-team up ko. Kasi po kailangan talaga na maraming kasama sa ministry. Like, yun po, natutunan namin talaga yung G12. Na talagang hanapin namin yung 12. Mag-pray talaga kami ng 12 namin. Mas madali po talaga. Pagka po, meron ka na talagang nakuhang 12 na mga dinidisciple mo at saka iyo pong tinuturuan palagi, pinagpipray araw-araw, ay talaga pong mabilis. Pero pagka wala pong ka-team, talagang ang lungkot po, ang hirap. O yun nadinig niyo yun Ako siya nagpastor, ang una niyang ginawa, nag-isip siya, dapat may team ako, which is perfectly right. Tama ito talaga po yun. Yung ibang pastor kasi, yung iba nga sabi sa akin, Pastor, bago ako nag-ano, first thing I do, nag-fasting ako ng 21 days. Bago ako ni-launch ang ministry, nag-fasting talaga po ako. Wow. Siyempre, matindi yung gano'n, no? Yung isa naman, sabi niya ako, bago ako nag-launch, nag-aral muna ako ng seminaryo. Nag-aral po ako ng 4 na taon muna. At nung nakagraduate na po ako, naramdaman ko, ready na ako. Yun naman ang sa kanyang first act. No? So yung mga magpapastor dyan, makinig mabuti. I begin to ask a question, what is the first act of Jesus? Alam niyo ba na si Kristo, He started this ministry at the age of 30 years old. 30 years old siya nagsimula. At alam niyo po, yung 30 years old na yon, very significant po yung age to 30 kasi nung panahon nila, sa culture nila, the people will listen to you. You earn the right to be heard if you are 30 years old. Kasi nung araw na yon, ang mga rabay, bago sila nire-release, dapat minimum age 30 years old. So si Jesus, he will be called rabbi, and the age is perfectly right. 30 years old na siya. Alam niyo ba na si Kristo nag 3.5 years lang ang ministry? From 30 years old, pagdating ng 33 and a half, wala na. Tapos na ang kanyang ministry. Nakabalik na siya sa langit. Pero alam niyo, ang pinakamagandang panoorin, I want you to listen very carefully. Nung time na yon, nung age niya, 30 years old na siya, at nagpapaalam na siya sa nanay at tatay niya. At ang sabi niya, Nay, Tay, lalabas na ako because I will start my ministry. It is now my time. 30 years old, lalabas na siya. Okay? Yung paglabas niya na yon, malamang di na siya babalik kasi simula na yung ministry niya eh. Ang pinaka-surprising, di ba nagpapaalam na siya, mag-ministry na siya. Ang pinaka-surprising, kung observa mo si Jesus, ano ang ginawa niya paglabas ng bahay? 30 years old, about to do ministry, ano yung unang-unang ginawa niya? Kaya kung tinatanong niya, Lord, what should be our first act? The moment we make a decision to be a pastor, or
Or probably, what is the first act the moment you decide to do something big like your dream, fulfillment of your dream? What's the first thing that you need to do? Okay? So, dito, I want you to observe clearly right now so that it could add value to you. Okay? Itong ituturo ko po sa inyo, ito yung number 1 dineglect ng maraming tao. Kaya ngayon po, hindi ko sila pinagpapala. Okay? Pero pag natutunan nyo po ito, marami pong mangyayari sa inyo. It brings a lot of things in your life. Okay? So let me read. Dito po sa book of Matthew, chapter 3, dito ako sisimula. So again, at the age of 30, lumabas siya sa bahay, magsisimula na siya sa ministry niya, pero bago siya nagsimula sa ministry niya, labas na sa bahay, meron siyang ginawa na very dapat i-observe natin. Okay? So, Matthew chapter 3, starting from verse 13. So, 3:13. Okay? 3:13. Matthew 3:13. Babasahin ko na ngayon, ha? Then Jesus, paki-mute nyo na lang yung ano. Yan, okay. Good, thank you. Okay, Matthew 3, verse 13. Then Jesus came from Galilee. Yun ang bahay niya, galing siya doon. To Jordan, to the Jordan. So from Galilee, from his house, he go to Jordan, the Jordan River, okay? To be baptized by John. Hindi mo na siya nag-preach. Hindi mo na siya nag-cast out ng devil. Hindi mo na siya nag-heal ng sick, ng raise ng dead. Ang unang-una niyang ginawa, he goes to prophet John the Baptist. At ang sabi ng Bible, to be baptized. Then verse 14, but John tried to deter him. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, gusto siyang awatin at pigilin. I need to be baptized by you. Kasi na-confuse dito si John the Baptist, yung pinsan niya. Teka muna, ba't ka magpapabaptize sa akin? Ako nga dapat magpabaptize sa iyo. You are Jesus, you are Elohim. You are God in the flesh. So parang nalilito si John the Baptist. Kaya niya nasabi na John tried to deter him. Kaya po sabi po doon. At ang sabi ni John, I need to be baptized by you. And do you come to me? So nagtataka siya para bang, ako dapat magpabaptize sa iyo. Pero bakit ikaw ang lumalapit sa akin para magpabaptize? So that's a big question on the part of the prophet John. Okay? And then sumagot naman po si Jesus pagdating po sa verse 15. And Jesus replied, ito reply niya kay John. Let it be so now. Let it be so now, sabi niya. It is proper for us. Hindi niya sinabing it is proper for me. Hindi niya sinabing it is proper for you. Sabi niya, it is proper for us to do this. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Bakit sinabi yung to fulfill all righteousness? Okay? Diba tinanong ko po sa inyo kanina, sabi ko, anong first act ninyong ginawa niyo? When you become a pastor, what is your first act? So, I just want to give this passage, scripture sa inyo para maunawaan nyo. Kasi si Jesus ang model natin dito. Okay? Siya yung model natin. I want you to see the idea. What is the first act of Jesus? You know what is the first act of Jesus? Na dapat yan tularan, i-correct ninyo, i-ayusin nyo. Because the first act of Jesus is to find the person he can submit. That's the first act. He find the person he can submit. Ito po yung hindi nakuha ng maraming tao na gusto kong i-share sa marami. Sa church ko po, pag may mga member po ako gusto magsimula ng business, lagi po silang lumalapit sa akin, Bishop, I just want to submit this business. I would just want to submit to you. Can you pray for me? Lahat ng businessman ginagawa sa aming church. Lahat ng mga estudyanteng nagtatrabaho, lalapit muna sa akin yung bago magtrabaho. Because the principle of first act is practice. Ang dami ko pong nakitang yumaman ng negosyante sa church ko. Ang dami ko pong nakitang ang bilis ng promotions ng mga... Alam niyo kung bakit? Because seldom sa mga panahon natin ngayon, kasi demokrasya tayo, Pilipinas tayo, hindi tayo kingdom-oriented no? Napakadali ho nating mag-desisyon kahit wala yung ating authority. Okay? Yung iba nga dyan, di ba, sabi ng authority, yung nanay mo, authority, tatay mo, authority mo yan. Huwag ka muna magbo-boyfriend.
Hindi natin nire-respect yun. Mas mananalo pa rin yung, yung feelings, yung emotions. Kaya nadidisgrasya maraming bata. Why? Kasi nga, hindi tayo sanay magpa-under sa authority. Okay? I want you to get this because this is so important. Bali, si Jesus, pagkalabas niya sa bahay, bago siya mag-ministry, ang una niyang hinanap, yung authority. Now, siguro nagtataka kayo, bakit si John ayaw? Okay? Sige, hesitant si John na i-baptize siya. Kasi ang tingin ni John, mas mataas ang rango. Siyempre, tao lang si John, si Jesus, galing sa Ama, alam niya kung sino si... Ang problema na dyan, hindi niya alam kung sino siya. So Jesus need to say that word. It is good for us to do this so that we could fulfill all righteousness. Siguro si Jesus, pinaalala niya dyan, baka nakakalimutan mo. Ikaw ang magpe-prepare ng way ko. Baka nakalimutan mo dyan, ikaw ang messenger na may dadating na ako. Jesus was trying to explain this to John. Okay? So Jesus at the age of 30, by the way, he got all the power already. He is anointed already. He is the Jehovah already. But he need to be under authority. Gusto ko makita niyo muna to. Okay, tignan niyo ha. Ang problema kasi natin, kaya hindi nga tayo naniniwala sa authority, kaya hindi tayo nagpapasubject sa authority. Kasi mali yung perspective natin eh. Ito perspective ha. Abangan nyo to, ang ganda nito kasi. Bago magkaroon ng mundo, merong kingdom of heaven. Huwag niyong kakalimutan yan. And the kingdom of heaven is invisible. The kingdom of God is invisible. The kingdom of heaven is invisible. Eh nung pinanganak ka, dito ka sa visible earth. Okay? So, hindi porkit hindi mo nakikita, walang kingdom na nag-i-exist. Just to let you know, it was the kingdom of heaven who created the earth. So ngayon, sa harapan natin, may dalawang kingdom yan, mga kapatid. Isang invisible, tsaka isang visible physical planet earth. Kaya lang po, dapat maunawaan mo, hindi mo pwedeng i-chipwera yung kingdom na yon. Kasi invisible lang eh. Pero nandyan yon. So tingnan nyo. Nung si Jesus bumaba sa lupa, saan siya galing? Galing po siya sa invisible kingdom. You hear me? Galing po siya sa invisible kingdom. But invisible kingdom, just to let you know, is more powerful than physical. Because it was the spiritual kingdom produces the physical. Imagine yan. So si John the Baptist, okay, John the Baptist was given an assignment by the spiritual kingdom, the unseen, invisible kingdom. John was given an authority. John, you will become the messenger. John, you will become the person who will prepare the way for the Messiah. So mababasa nyo sa gospel, pag nagbabasa kayo ng gospel, tinatanong yan no? Sabi ni Jesus, there is no one greater than John. Teka muna, i-compare mo. Sa performance, mas matindi si Elijah. Sa performance, mas matindi si Moses. Eh, ba't siya naging greater? Well, sa Bible, greater si John kasi siya ang nag-prepare sa Messiah. Kaya siya mas greater. Sila Moses, sila Elijah, hindi sila nag-prepare ng way. Moses was not given an authority from God to prepare the way of Jesus Christ. It was not Elijah. It was not Moses. It was John the Baptist that was given an assignment by God to facilitate this Messiah. So Jesus, when he come down, he knows the plan. I will be prepared by that authority. And Jesus knows that the power is not authority. May power siya.
Pero ang authority, hindi mo nakukuha yun ng pinanganak ka. Authority, you cannot buy authority. Authority must be given to you. So Jesus, nung nagpupunta siya sa authority, teka muna, bago ko linawin ko muna to. Kasi po yung iba sa atin, hindi natin alam ibig sabihin ng authority. Okay? So, Bishop Orel, ano po ang ibig sabihin ng authority? Let me explain ano ibig sabihin ng authority para makita po natin. What is authority? Authority, okay, means to promote someone. Authority means to create opportunity for people to be released. Yan po ibig sabihin yan. Or the authority gives someone permission to function. That authority will give you the permission to operate, to function, to move, to act. It's an authority. So every time na maiisip ninyo na si Jesus ay nag-submit sa authority, yung authority na yon, yun po ang nagbigay kay Jesus ng opportunity na ma-release niya yung dapat niyang i-release na assignment niya kay Lord. Yung authority ni Jesus, yung pupuntahan ni Jesus na authority, siya ang magbibigay ng permission to function. Meaning to say, kahit Jesus siya, matanda na siya, 30 years old na siya, magsisimula ng ministry, hindi siya pwedeng mag-operate ng ministry niya because kukuha pa siya ng authority kay John. Parang bago ka magnegosyo, may permit ka na ba? Di ba? O, ako po may business ako. Nung ako po yung nag-business, I have to get permission sa municipality na City Hall. I have to get permit from barangay clearance. Kailangan ko ng DTI. Kailangan ko ng SEC. Mga ganyan ba, no? Kailangan ko ng dami. Health certificate. Water certificate, water testing certificate. Ang daming hiningi sa akin. Bago ako bigyan ng permission mag-start yung business. Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Kasi nga, yung Jesus, alam niya ibig sabihin ng invisible kingdom tsaka nung kingdom of this world. Alam niya yan. At alam din ni Jesus na yung kingdom authority, mas powerful yon sa physical authority. Kasi ang spiritual kingdom, ang invisible kingdom, is the one who created everything. At yung spiritual kingdom na to, the invisible kingdom, has appointed John to be the authority of Jesus. So Jesus, when he come, okay, to the prophet John, hindi lang siya nagpupunta kay John. Nagpupunta siya kay John na may daladalang authority na galing sa invisible kingdom. Yun po ang nakikita mo doon. So si Jesus, itong authority na ito, ang magbibigay sa kanya ng permission to function. Ito po magbibigay sa kanya ng opportunity for Jesus to be released in the ministry. Okay? At yung authority na to, ito magde-declare ng promotion ni Jesus. Na hindi na lang siya anak ni Mary ngayon. He is now the Messiah performing his assignment. Now, posible ba na pastor ka because you don't submit to a spiritual authority? Ang tawag ko dyan, illegal pastor. Pero pastor, anointed na ako. Alam mo, anointed ka na. Ba't si Jesus anointed din siya? Ba't naganap siya ng authority? Ikaw hindi. Kaya nakakakita tayo mga businessman dito, illegal business kasi wala namang nag-permit sa kanila sa spiritual authority, sa invisible kingdom. Kaya nga sabi ko sa inyo, bago po talaga kayo, business kayo, lumapit kayo sa spiritual authority nyo. Kasi yung spiritual authority niyo, halimbawa, si Pastor Carlos ang pastor nyo, lumapit kayo kay Carlos. Kasi si Carlos, number one, siya ang magdi-declare sa spirit na ipopromote kayo ng Diyos. Dati kang estudyante, ngayon, negosyante ka na. Promotion yan, ha? Dati kang estudyante, ngayon, ano ka na? Manager ka na ng kumpanya. Kaya alam mo problema? Pag tayo nag-graduate, hindi natin kinikilalang may authority tayo. Kaya tayo, puro ang alam lang natin, ako'y
inauthorize ako kasi may certificate ako ng eskwelahan. So, parang wala nang role ang kingdom of God sa'yo. So, mo, yun pala, yung authority sinasabitan mo, yun ang nagbibigay siya ng permission. Yun ang nagbibigay siya ng opportunity na ma-release ka na. So, iba po kasi po yung negosyanteng na-release ng kingdom of God. Iba po yung estudyanteng gumraduate na naging engineer, pero in-release yung kanyang permission to function. Kaya nga, tanong ko sa inyo, nagawa niyo na ba yung first act mo? Oh, yan. Baka pwede mong i-rewind. Baka pwede. Pastor, nagtatrabaho na po ako pero hindi ko man lang sinabihan si Pastor Carlos na I submit myself to you. Pwede mo bang bigyan akong permission na maging engineer ako? Imagine yung pagiging engineer mo. Listen to this, ha? Yung pagiging engineer mo, yung pagiging businessman mo, yung pagiging teacher mo. Okay? Ang nagbigay siya ng license, yung earthly kingdom. Yung gobyerno ng Pilipinas. Pero tandaan mo, hindi ka pa binibigyan ng approval, ng permission, ng mas powerful sa earthly kingdom, which is the kingdom of God. Kasi siyang kingdom, yung government of God, nagpadala sa iyo ng authority para i-prepare ka, i-promote ka, bigyan ka ng opportunity, at higit sa lahat, bigyan ka ng permission to function. Kaya lang, binabastos mo lang yon, binabaliwala mo lang. So akala mo, dahil may trabaho ka, hindi ko na kailangan si pastor. Ba, nag-aral ata ako? Ba, sino ba nag-board exam? Ako ata. Ba't ako hingin ng tulong kay Pastor Carlos? Bang! And you miss the first act. Na-miss mo na. Kaya ngayon, nagtataka ka, nagtatrabaho ka, parang ang bagal-bagal. Supposed to be, ngayon baka manager ka na, o kaya supposed to be, may business ka na ngayon. Pero everything stopped because you are doing an authorized life. Pag wala po kayong authority na galing sa kingdom ng Panginoon, which is your spiritual leader, hindi po mag-work yung physical leadership ninyo. Yan po. Now, tingnan nyo to. Authority sinasabi ko, di ba? So, what we need to do is to find that authority and get under it. Find the authority and get under it. I encourage you. Hindi ka mapapahamak, maraming mangyayari. Kasi pala nyo, pag pinag-aralan nyo po yung kingdom of God, everything na kinreate ng Diyos, must-submit to something. Oh, ganun po yun. Lahat ng ginawa niya, for example, papaano kung ang isda ayaw mag-submit sa tubig, umalis sa tubig, ano mangyayari? Tepok, patay po yun, yung isda na yun. Sabi niya, ayaw mag-submit sa water. Ha? Eh, dapat mag-submit ka doon, bumunta ka doon. Ayoko, patay ka na. Ano kaya yung trees, yung mga plants, ayaw nila mag-submit sa soil? Patay yun. So, everything, anything that doesn't submit to something, that is disorderliness and there will be problem. So, the fish submit to the water, that's why he lived. Ha? Tingnan nyo to, ha? The plants and the trees submit to the soil, that's why they live. The birds in the sky submit to the air, that's why they live. Meron talagang submission dito sa kasi ginawa ni Lord ang earth na nagpa-function na merong authority. O ba't ang nanay mo may authority sa'yo? Nanay, tatay mo sila ang authority mo. Tama? Pagpasok mo sa school, may authority ka na naman. Sino? Yung teacher mo, authority na naman yun. Di ba? Pagpunta mo sa trabaho, yung may-ari ng business, siya yung authority mo, di ba? Pagpunta mo sa simbahan, si Pastor Carlos lang yan. Teka mo na, bakit sa nanay mo, authority mo? Sa eskwela mo, may authority. Sa business mo. Pagdating sa pastor, parang hindi natin authority. Pero sino pinakamataas na authority? Nanay, teacher, boss sa trabaho. Eto, pastor. Sino mas mataas ang authority? Eh kasi pag democratic thinking mo, tingin mo, ang sino mang maraming pera, siyang may authority. Wrong. Alam mo kung sino mataas ang authority? Yung inassign ng invisible kingdom sa buhay mo. Yun ang mataas ang authority. Tama? Yung John. Si John? John the Baptist? Ano lang yun? Nagbabaptize lang yun. Pero pagdating kay Jesus, pagkaharap niya, nire-respeto ni Jesus kasi mas mataas sa kanya, may authority yun.
Hindi God si John the Baptist. Wag mong mamisquote. Ang sinasabi ko, sa buong mundo, walang isang tao na may binigyan ng authority to prepare the way of Jesus except John. Wala man ako ng kamera. Yung isang tao lang na yon ang inassigned to prepare the way. At si Jesus, inaccept niya yung authority na yun. Kapatid, it's about accepting that authority in our life. I-clear ko ulit, meron kasing kingdom of God. Yun nga lang, invisible. Mukhang hindi totoo, no? Kasi invisible, di ba? Mukhang wala naman ata yan, eh. Well, not because hindi mo nakikita, hindi totoo. I want you to understand that. The kingdom of God exists. And the word kingdom means government. And when we said government, there is government because there is authority in the kingdom. Okay? Isettle mo muna sa isip mo, merong invisible kingdom. Merong government of God. Merong authority. Sana yung authority na yon, di ba? Dapat ganun. Sana yung authority na yon, bigyan ako ng permission to function. Permission to operate. Sana yung authority na yon, siya magbibigay sa akin ng opportunity to be released. Yung authority na yon, siya magpo-promote sa akin. So Jesus knows that. Okay? So babalikan ko yung verse. After saying that, babalikan ko po yung verse ngayon. Okay? Balikan natin, ha? Babalikan ko yung verse. Sabi ng Bible, but John tried to deter him. Ini-stop siya, saying, I need to be baptized by you. Ikaw dapat nagbabaptize sa akin. And do you come to me? Ibig sabihin, ako dapat nagbabaptize, ba't ka pumupunta sa akin? Eto na sagot ni Kristo. Let it be so now. It is proper for us. It is proper for us. Proper sa ating dalawa, sabi niya. To do this, to fulfill all righteousness. Now, di ba sabi ko sa inyo, habang sineshare ko, binanggit ko sa inyo, ibig sabihin ng kingdom of God? Kasi po, gusto ko maunamaan ninyo, bakit yung authority napakahalaga kay Jesus? Kasi si Jesus, yung lente niya, yung eyes niya, nakikita niya yung kingdom of God. No, sa kingdom of God, nakikita niya yung power ng authority ng government of the kingdom. At ang government na yun, na siyang nag-establish, susunod din siya doon. Hindi pwedeng sumuway si Jesus sa protocol. Yun, may protocol pala doon. Ang protocol ng kingdom of God, bago siya nag-ooperate, he operate based on authority. Okay? And Jesus is the king. He is the final authority. Ang problema sa hari ng invisible kingdom, pag sinabi niya, batas na yun. Pag sinabi niya, yun ang mangyayari. King siya kingdom of heaven yun. So si Lord, pag nagsalita, pati siya, subject. May tanong ako sa inyo, sino sa inyo nakaranas, nagpe-pray ka, parang hindi sumasagot ang Diyos? Ha? Nasubukan. Natanong niya ba, bakit si Lord di ata sumasagot sa akin? Talagang hindi sasagot yun. Ha? Hindi talaga sasagot yun. Alam mo ba kung ano mangyayari pag nagsalita siya? Ha? Kaya si Lord, hindi basta-basta nagsasalita yun. Kasi pag yung hari nagsalita, magiging batas, magiging law. So pag siya nagsalita, magiging batas. Lord, ba't hindi mo naman ako pinapakinggan? Lord, ba't hindi mo ako sinasagot? Sabi ng Panginoon, hindi kita kailangan sagutin. Basahin mo Bible. Yun, andun na. Andun na lahat ng principle, andun na lahat ng law. Yun ang basahin mo. Yun ang sagot ko sa iyo. The king is connected to his word. And whatever he say, he will himself obey. Oh, yan. O, tingnan nyo to, ha? Ito, tingnan nyo to mabuti. Ibig sabihin, ang authority ng kingdom of God, iba yan. Kasi nga, hindi natin naisip yung invisible kingdom, hindi natin naisip yung kingdom of heaven, hindi natin naisip yung kingdom of God, hindi natin naisip. Kasi nga po, religious lang tayo . Religious.
Hindi pa talaga nagmamanifest sa isipan at puso natin na merong hindi nakikitang hari. Di mo napansin? Ang lakas mong manloko kasi parang walang invisible kingdom. Di mo ba napansin? Tinatamad ka pagdating kay Lord kasi nga hindi mo naintindihan kung ano ibig sabihin ng invisible kingdom. At dahil invisible, hindi mo nakikita, mukhang wala. Hindi po nandun. Meron pong kingdom of God. Tandaan niyo sinabi ko. Merong invisible kingdom. At ang kingdom ni Lord will reign forever and ever. Doon ka patay lalo. Nagsimula na at di na matatapos. So we need to begin to live according to the kingdom of God. He is the authority. And when John the Baptist lived here on earth, he is part of the kingdom of God, the unseen kingdom. And Jesus understands the unseen kingdom, the invisible kingdom. While the people that surrounds them, they don't even understand that. So nagtataka sila bakit si John nagbabaptize kay Jesus. At bakit si Jesus nagbabaptize? Because sabi ni Jesus, it is good for us to do this. Why? So that we could fulfill all righteousness. Now, tingnan niyo itong mabuti. Sino nakakaalala ng Matthew chapter 6, verse 33? Okay, tingnan niyo ito ha. Ang Matthew chapter 6 is about people who worry. Sabi niya, huwag yung mag-worry. Ha? Yung ating yung ama sa langit, yung ibon, hindi naman nagtatrabaho, nakakakain. O tingnan niyo yung lily of the valleys, ang gaganda niyan. Sino naggawa niyan? Di yung kanilang, yung manlilikha. Tapos sabay sinabi niya, huwag kayong mag-worry kung anong kakainin niyo, kung anong dadamit niyo, kung saan kayo matutulog o titira. Tapos binigyan bigla sa 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Alam niyo ibig sabihin ng seek? It means to find. Alam ba ibig sabihin ng seek? To discover. Di ba ganito interpretation natin sa Matthew 6:33? Pagkagising pa lamang, dapat natin mag-devotion na tayo. Because that's the way how to seek the kingdom of God first. Di ba? At dapat nag-devotion tayo every day, di ba? Tsaka pag Sunday, kahit may trabaho, mali yan, yung inuuna trabaho nyo. Dapat mag-seek muna kayo kay Lord. Nadinig nyo na ba yun? Ha? Alam nyo ba na yun, lahat yun ay misinterpretation? Ano ibig sabihin ng Matthew 6:33? Seek the kingdom of God. Seek first. Discover first. To find first the kingdom of God. Ibig sabihin yun, isik mo yung government of God na may authority. Yun ang ibig sabihin nun. So, ibig sabihin nun, seek first the authority. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Seek first the authority. Tapos may kasunod, di ba? And His righteousness. O, take note the word righteousness na naman, ha? Teka muna, bakit sinabi sa Matthew 6:33, sige first the kingdom of God and His righteousness? Dito sa binabasa natin, ang sabi ni Jesus, di ba? Sabi, ang ganda eh. Sabi ni Jesus dito, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. O, righteousness na naman yon. So sa mga Kristiyano, akala nila sa word na righteousness, ano iniisip sa righteousness? Yung namumuhay na may kabanalan. Okay? But what is righteousness in the Bible? Okay? Think about this. Sabi ko nga sa inyo, tingnan natin itong righteousness. What is the meaning of righteousness in the Bible? Alam niyo ibig sabihin ng righteousness in the Bible? Tawag dyan, a person is stand in right position. Ibig sabihin, righteousness is putting your life in the right position. Okay? So, ano pa ibig sabihin yan? Tingnan niyo ito mga kapatid. Righteous life means to be in right alignment with the authority. To be in right alignment with authority. Isipin niyo munang mabuti yan. Para ikukunin ko kasi yan. Ha? O tingnan niyo. Ano sabi ng Bible? Seek to find, to discover your authority. The kingdom of God. Hanapin mo yung authority mo. Ano kasunod? And His righteousness. Ano ibig sabihin yan? To be in right alignment with that authority. Yun ang ibig sabihin nun. Diba?
So, wag yung guguluhin ng verse ng Matthew 6:33. Yan po ang original meaning niyan. Kasi po, kingdom definition yon, okay? Hindi po religious meaning. Kasi po, yung iba kasi ginawa lang religious meaning yung seek ye first. Unahin mo si Lord at ang kaharian. Tanong mo, ano ibig sabihin? Hindi naman yan itindihan. Ang ibig sabihin ng seek first, unahin mong hanapin. Kasi yan ang first act mo. Nagigets nyo? Yan ang una mong gawin. Bago ka magnegosyo, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Ano yung pupunta ka sa hari? Pupunta ka sa palasyo? Hindi ho yun. Ang pinapahanap sa iyo, yung inassign na John the Baptist sa buhay mo, yung authority niya. Seek first that authority. And then sabi, and His righteousness. Ibig sabihin po nun, mag-align ka dun sa authority na yun. So magpasakop ka, mag-submit ka doon. Sabay pangako, and all these things shall be added unto you. Grabe yun. Ha? So pag may kasama kang disciple, at nagsasabi siya, alam mo, mag-shut down ng business. Hoy, seek ye first the kingdom of God. Ano sasabihin mo, unahin mo si Lord? Hindi pinapauna si Lord. Unahin mo yung authority ng kingdom of God sa life mo. Unahin mo yung ipapadalang authority sa buhay mo. Align. Doon ka. Right alignment. Sumunod ka sa Kanya. Patay na. Diyan tayo hirap. Kasi sabi natin, hindi, si Lord lang ang nag-guide sa akin. Paano yung authority? I only hear. I would rather hear God than the voice of man. Di ba ganyan tayo? Di ba? Halos batukan lang tayo ng Holy Spirit kasi palpak yung iniisip mo eh. Pinagsasabi mong, meron mo nasa harap mo yung pastor mo, Carlos, hindi mo malang nare-recognize na yung John the Baptist mo, yan yung inauthorize ni Lord sa buhay mo. Tapos hindi ka nagpapa-authority? O di patay kang bata. Sige, bahala ka. Galingan mo mag-business ha. Kaya lang, habang nag-business ka, hindi asset. Alam mo kung bakit? Unauthorized. Wala pang permit. Wala pang permission sa invisible kingdom. Ha? Hindi ka pa pinopromote. Estudyante ka pa lang. Hindi ka pa napopromote na career man. Kaya yung iba po, nagtatrabaho na, ang level niya lang, estudyante. Kasi wala naman nagpo-promote sa'yo. So, estudyante ka ngayon. Habang buhay kang estudyante. Because nobody permit you. Because it was never permitted by the kingdom of God. Which is the highest authority in the physical world. Tapos magdi-disconnect ka sa kingdom of God. Patay kang bata ka. So, hindi yung iba kasi ganito eh. Halika, mag-pray tayo ha. Ang tawag natin dyan. Religious po tawag na religious. Umayos ka na lang. Ako sabihin ko sa'yo, pumunta ka doon sa isip mo, i-find mo yung kingdom of God sa life mo. Lapit ka sa Diyos, Lord, sino ba yung authority ng buhay ko? Alam niyo ba, by 2007, I was selected by Pastor Cesar to become part of the National 12. The moment sinabi niya, ikaw nakasama ka sa 12, nag-decide na ako sa eto na yung authority ng life ko, Lord. Kasi tiyak ko, alam ko, Lord, itong tao na to, pag ako nagpa-under sa kanyang authority, pag ako naniwala sa kingdom of God, invisible kingdom, pag naniwala ako sa government of God, itong tao na to, Cesar Castellanos, is the authority over my life. I know He will promote me. Number 2, I know He will give me opportunity to release all potential that is inside of me. Itong tao na to, He will be the one to give me permission to function my life as a true pastor. Yun ang nadama ko sa sarili ko. Alam niyo, sa totoo lang, di ba 2020 na ngayon? Paano ako nakarating sa Brazil? Paano ako nakarating sa Russia? Paano ako nakarating sa Latin America? Paano ako nakarating sa Europe? Paano ako nakarating sa Amerika, sa Canada, sa Dubai, sa Thailand? Saan pa? Dami, 32 countries. Paano ako nakapunta doon, Bishop Puriel? Because meron sa akin nagpo-promote eh. Meron sa akin nagre-release. At meron sa akin nagpipermit na gawin ko lahat yun. Sabi, biro mo ako pinagtuturo sa mga pastors, G12 conference, pati ibang bansa. Hindi ko magagawa yung sarili ko lang. Meron munang nagpipermit sa akin para pumunta doon at ako'y magtuturo. Alam niyo kung sino yan? That's my authority. Siguro, paano ko nagawa yung 20,000 congregation? Paano ko nagawa? Nag-lead ako ng mga pastor ng more than 7,000 pastors in the Philippines. Paano ko nagawa yan? The truth is this. Because I am under the kingdom of God.
Nakakunik kasi yung ministry ko dun sa unseen kingdom. Oy, paalala ko lang ha, baka kung pa-primary, pero ka pa sa group cell, connected ka ba sa kingdom of God? Nakakonek ba yung ministry mo doon sa invisible kingdom? Nakakatakot. O nga, no? Kaya kasi po, cell group mo, illegal. Hindi nakakonect doon sa spiritual kingdom. Kasi hindi ka nagre-recognize ng authority na galing sa kingdom. Ay, nako. Ang ganda ng tinuturo ko sa inyo, mga kapatid. Sana makita ninyo yung invisible kingdom na merong authority. Kaya nga sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Pag sinabing in His righteousness, mag-align ka na kaagad. Luminya ka. Ibig sabihin, kung anong gusto niya, yun ang gusto mo. Pag sinabi niyang kaliwa, kaliwa ka. Pag sinabing huwag mong gagawin yan, huwag mong gagawin yan. Kasi naka-align ka. Kaya ka righteous. Kaya ka righteous. Ngayon, na-discover mo na yung authority. Si Jesus, ano ginawa ni Jesus? Na-discover niya yung authority. Sino? John the Baptist pala. Hindi mo na ako mag-preach, hindi mo na ako magkakasout ng devil, hindi mo na ako mag-heal ng sick. Pa-under mo na ako, hihingi mo na ako ng permit. Para pag meron na akong permission, panoorin niyo po yung Bible, pagdating po ng chapter 4, grabe, sunod-sunod na po yung ginawa niya. Nag-preach na siya, nagpagaling siya na may sakit, nag-multiply siya ng bread. Alam niyo kasi authorized na. Authorized na. Authorization of the kingdom of God must be received by anybody who is sincere about his life. Kaya tinanong ko sa inyo, alam niyo ba ibig sabihin ng first act? Diba, ang ganda ng tanong. No? Anong first act mo? O sino-sino magnegosyo? O magnenegosyo ka? O anong first act? Dapat may blessing muna ng invisible kingdom, di ba? Magtatrabaho ka para magkakareer ka na. Yan, ako, magiging manager. O tanong muna, nakakonect ba yung trabaho mo dun sa invisible kingdom? Nabigyan ka na ba ng authority, ng permission ng invisible kingdom? Kaya nga sabi ni Lord, seek ye first. Unahin mo muna yan. Ang kaharian ng Diyos. Unahin mo yung hindi mo nakikita para makita mo yung nakikita. Yan yun. Unahin mo yung hindi nakikita. Ano yung hindi nakikita? Yung invisible kingdom. Ano meron doon sa loob ng invisible kingdom? Di may hari doon sa loob ng kingdom. Bakit? Ano ba yung hari? Siya yung final authority. Siya ang final say. Nagsalita. Sa Malakay chapter 3 verse 1, nagsalita. Ikaw ang messenger, ikaw ang magpe-prepare na way, John the Baptist. Ikaw lahat magpe-prepare niya. So si John the Baptist, authority yung nagsasalita sa kanya, nag-submit din sa authority. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, for us to do, tayong dalawa gagawa nito. Oy John, submit ka sa kingdom ha. Ako din, submit ako sa iyo. Para pareho tayo nakasubmit. John, sumunod ka doon sa sinabi. Ikaw i-authorize mo ako ngayon. Baptize mo ako para may authority na ako. Mag-align tayo doon sa righteousness na yun. Sabi ni John, okay. Pumayag na siya, baptize na kita. Walang kalam-alam tayo kapag nung binabaptize na si Jesus, gumalaw yung invisible kingdom. Okay. Kaya totoo, may invisible kingdom. Ano yung invisible kingdom? Baka sabi niyo, dito ito is invisible kingdom. Pagka-baptize kay Jesus, ito nangyari, verse 16. As soon as Jesus, nabasa niyo yun? As soon as Jesus was under authority of John, as soon as Jesus was baptized, he went up of the water. At that moment, heaven was open. Teka muna. Ito ba yung invisible? Nagbukas bigla yung invisible kingdom. The kingdom of heaven. Mayroon talagang invisible kingdom. Meron talagang heaven, mga kapatid. Meron talagang authority na dapat natin sundin. Nakita niyo yun? As soon as John baptized Jesus, when he come out of the water, the invisible heaven open. Ano yung heaven na yun? Di ba yun yung invisible kingdom? Hindi ba yun yung sinasabi kingdom of heaven? May nagbukas daw yung nag-open yung heaven. Ano pa kasunod niyan? At that moment, heaven was open and he saw the Spirit of God descending like a dove.
and alighting on him. So, nung nag-open yung heaven, lahat sila nabigla. Ano yan? Bumukas yung heaven. Tapos suddenly, may kalapating bumaba sa kanya. Hallelujah. And then, ito pa matindi. And a voice from heaven. Teka muna, may invisible na nagsasalita. Sino yan? Yun po nga eh. Dapat maniwala kang may invisible kingdom. Ayan o, linaw. Gets mo? Gets mo? Pag sinabing amen, gaganon ka lang. Amen, amen, amen. O so may heaven talaga. O, nag-open nga eh. So merong Diyos talaga, may kingdom. May voice nga eh. Yun lang, invisible. Invisible. Invisible po. Lagot. Hala, lagot. May kingdom pala. Eh yung authority ina-assign sa'yo, hindi mo ina-accept. Ha? Ito, sino sa inyo dalaga, may nanliligaw sa'yo? Secret natin to kay pastor. Si secret mo? Eh di illegal, yung boyfriend mo. Dapat, ilalapit mo kay pastor. Pastor, may naliligaw po sa akin. I want to submit this to you, ha? Kasi pastor, gusto ko, pag ako sumagot, may authority. Yan! Ganyan ang matinong Kristiyanong kingdom people. Eh si Ate Jing nyo ang authority sa inyo. Siya yung nanay nyo dyan eh. Pag nag-boyfriend. Ba't ganyan, no? Napasin nyo? Pag mga sa leader sa campus, nung wala pang boyfriend, ang sisipag. Nung nagkaroon na ng liligaw, hindi na pinapansin si Pastor Jing. Wala na. Ha? Di ba? Naunsa naman. Naunsa naman. Nga naman dili ka magpaalam. Nga naman. Ako, mukhang may natotrouble ngayon. Yung mga may secret lover dyan, patay ka, huli ka ngayon. Nakita ko yung mga mukha ng dalaga, nagtatawa na, Pastor Carlos. May mga secret yan eh. Ang problema, yung secret mo, alam ng kingdom of heaven na invisible. Patay ka ngayon. Kung ako sa'yo, huwag ka na mag-secret kasi alam naman ng Diyos. Kasi nga, hindi talaga tayo respectable sa invisible. Hindi tayo respectable sa ganyan eh. Hindi natin nire-respect yung invisible eh. Any person who don't believe on the invisible kingdom of God is a religious man. Religious man. Alam niyo, nahihirapan si Lord. Makinig mabuti ha. Nung nasa lupa siya, hirap na, alam mo pag ang demonyo kalaban niya, takbo na kaagad. Pag na-rebuke niya, labas na kaagad. Pag yung lahat ng mga demonyong sakit, galing na kaagad. Pero pag Pariseo, ang hirap palayasin. Kasi nga religious eh. Kaya si Pastor Carlos, tsaka si Ate Jingyo, ang magpapahirap sa kanya sa membro, yung mga religious. Maniwala kayo sa akin. Yung bang magsasalita, yung mga religious kaya magsasalita, bakit sila lang ba nakakausap ni Lord? Bakit si Lord ba nangungusap lang kay Pastor Jing? Bakit siya hindi ba nangungusap sa si Lord? Yun ang mga religious people. Because they don't want to recognize authority in their life. Because you know what? Authority bring order in your life. Yun po yun. Authority bring protections in your life. Yun ang hindi nakuha ng marami. Tatlo pala nangyari. Okay, basahin ko lang to. Yung principle ng as soon as. As soon as Jesus get into authority, as soon as. Tatlo nangyari. Number 1, heaven opens. Okay? Number 2, the Holy Spirit comes. Number 3, the voice has spoken. Tatlo yan. Okay, ulitin natin Okay. If you seek the kingdom of God and His righteousness, as soon as you seek the kingdom of God, as soon as you realign yourself with the authority, all these things, heaven open, hallelujah, okay, outpouring of the Holy Spirit, endorsement of the voice of heaven shall be added unto you. Wala na pong gaganda niyan na mangyayari sa iyo. Imagine mo, alam niyo ibig sabihin ng open heaven?
Ha? Alam niyo, pinakamahirap ang pinakamahirap mag-ministry, yung wala kang permission sa invisible kingdom. Yan ang pinakamahirap. Yan ang wag na wag yung gagawin. Kasi ako po, marespeto ako sa invisible kingdom. Kasi hindi kasi nakikita ang kingdom of heaven pero nag-i-exist po yan. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Alam niyo ibig sabihin ng open heaven? Pag nag-open ang heaven sa iyo, ito ibig sabihin yan. Yung matagal mong gagawin mo ng mabilis. Halimbawa, to complete 12, hindi mo magawa 3 years na, hindi pa rin, di ba? Subukan mo, magpasakop ka. Lalabas ang anointing sa iyo. Baka imbis na 3 years yung 12, baka maging 3 hours. Eh, mag-complete ng 144, Pastor. Mas mabilis din. Open heaven eh. Yung 144 mo, baka magawa mo ng mga 1 month. Imbis na 1 century. Bibilis ang lahat eh. Pag sinabi pong open heaven, you will experience amazing thing. Yun. Sino gusto ng amazing? Grabe, bata pa lang ako, 27, may mansion na ako. Well, that's amazing. Open heaven, baby. Yan po yun eh. Diba? Grabe, kagagraduate ko pa lang. Big time, nakabili ka agad ako ng kotse. Yun nga yun, open heaven nga eh. Kaya lang, practice mo muna yung the first act principle. Go and find your authority and submit to your authority. Then heaven will be open to you. The Holy Spirit will come upon you and the voice will endorse you. Ay, nako mga kapatid, ang ganda pala ng nangyayari. Tanong ko, Pastor, pag hindi ako nag-submit, walang open heaven, walang bababang power ng Holy Spirit, at walang mag-endorse sa'yo. Kaya po ang mga tao, pakinggan ito mabuti. Kaya maraming pastor po, pinopromote ang sarili. You should not promote yourself. Let God endorse you. Alam niyo po dito sa Maynila, may mga pastor dito na nagbibili ng kanilang title. Sige, bayaran mo ng 30,000, i-ordain ka namin bishop. O magbayad ka ng 20,000, gagawin ka namin reverend. Magbayad ka ng 20,000, gagawin ka namin, meron kang masteral degree sa theology. Yung mga pastor naman, bili ng bili. O yan, may masteral na ako, may doctorate na ako, bishop na ako. Hindi ko alam kung uso yan sa Cebu. Ang tawag dyan, self-promotions. Ano say nung title mo? Masteral degree, pero wala namang permission from heaven. It was not permitted by God because you keep on promoting yourself. Si Jesus ba nagpa-bishop? Hindi. Siya ba naging chairman ng organization? Hindi rin. Ba't siya hindi may... Kasi hindi niya kinakailangan i-promote sarili niya because a voice from heaven said, "This is my son, whom I am well pleased." Wala na pong gaganda doon. When God endorses you, when God promotes you. Kaya lang, nangyari yung endorsement ng langit sa kanya after he submitted to John. As soon as he was baptized by John, he was endorsed. Ay, naku. Ako po, naintindihan ko kasi yan. Ginawa ko yan eh. So, nung sinabing si Pastor Cesar na magiging, siya na yung, naniwala ako by revelation na siya yung aking authority. Yun. Pinromote ko pa ba? Hindi ko pinapromote sarili ko. I was promoted by the one who gave me the authority. Oh, namalipit ba yung mukha ko para lang makuha ko yung power? Gumanon pa ba ako? Hindi na ako gumanyan. Bakit? Because I submit, the Holy Spirit come upon me. Nagkaroon ba ako ng open heaven? Ang dami. Ang mga open heaven ko na pag naandun ako sa gitna ng open heaven, biro mo, hindi ko akalain na one day, alam niyo ba na bago namatay si Bongki, ako ang kasabay niyang nag-preach sa Africa. Ewan ko, ba't ang dami-dami naman pastor ako huli? Pare, open heaven ako. May privilege ko yun eh. Kasi nagbawa ko sa authority. Imagine, before he died, ang uli niyang preaching nasa Singapore pa siya, naalala niyo yan last year. Alam niyo ba, bago siya nagpunta ng Singapore,
Hindi namin pinagsasabi. Ako kasama niya sa Africa. Nakasakay ako doon sa helicopter niya. Tapos hindi pwede mag-kotse kasi libo-libo mga tao. Di kami dumaan sa kotse. Helicopter nagdala sa amin. What an experience. That is an amazing. That's an open heaven. And then suddenly sabi, kasama ko si Pastor Cesar. Alam mo sabi sa akin ni Bongke, Bishop Oriel. Sabi, I want to hear your gospel. I want you to preach for 15 minutes and preach the gospel. I want to hear your gospel. Yes, Pastor Bongke, I will preach. Nag-preach ako, nakikinig siya. Imagine mo si Bongke nakikinig sa'yo. Pagkatapos ko mag-preach ng gospel, bumalik ako sa tabla daw sa likod. Nandun siya, sabi niya, I want to pray for you. So pinag-pray po ako ni Bongke. Is that amazing? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, pag tayo submissive sa ating leader, open heaven yun. Oh, hallelujah. Hanggang ngayon po, kinikilabutan ako pag naiisip ko yun. Ha? Andun po ako sa Brazil. Nagpipreach ako sa more than 30,000 pastors. Sabi ko, hindi naarok ng isip ko, tulad na gagawin mo to sa akin. Alam mo, sabi sa akin ng Panginoon, anak, because you have bowed down, promotion is for you. Opportunity will be for you. And permission will be for you. Doon lang luminaw po yung seek ye first the kingdom of God. Doon ko lang naiintindihan. All these things, ano yung mga things na yon? Open heaven, outpouring of the Holy Spirit, and divine endorsement. Yun po yun. Dagdag pa ng isa para, dagdagan ko pa, dalawa pa, dagdagan ko ha. Basahin niyo po. Di ba chapter 3 yun? Pagdating ng chapter 4, grabe, ito yung matindi sa chapter 4. Ha? Pakinggan niyo, pagdating po ng chapter 4 ng Matthew, ito na sinabi niya. Ang ganda po kasi, basahin ko lang ha. Number 4, yan. Then Jesus was led by the Spirit. Si Jesus will be led by the Spirit. Si Jesus, he don't do it by himself. Listen very carefully. When you find your authority, it means you are ready to be led. Dahil wala kang authority, sino maglilid sa'yo? Wala kang authority. Nangangapak ka ngayon. Hindi mo alam kung ano gagawin mo. Ha? Meron na ba kayong kinausap na tao, Pastor? I submit my authority. All doubt, I will submit upon your authority. Please, I need to be led. Yun po yun eh. Ano sabi ng Bible? And then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Well, teka muna sandali. Ano po ang ibig sabihin po niya? Alam niyo ibig sabihin niyan? If you are not under authority, you're not ready to face your enemy. Pagdating ng Matthew 4, sinalubong niya yung demonyo. Sino nanalo? Si Jesus o demonyo? Siyempre, winasiwas niya lang ang demonyo. May pa-burst-burst pa eh, di ba? Di ba? Alam yung demonyo, may pa-burst-burst pa yan eh. Winasiwas niya lang. Bakit? When you are under authority, the power and the anointing of God upon you na nirelease, na pinermit, yun ang ilalaban mo sa kalaban mo. So lahat ng mga pastor o leader na ayaw mo magsabit sa authority, mag-isa kang haharap sa demonyo. Naalala sa, ang dami namang illustrate. Naalala niyo sa Bible? Sabi ng isang tao doon, no, sa Book of Acts, may nire-rebuke niya yung sa pangalan ni Jesus, Satan, umalis ka dyan, sa pangalan ni Jesus. Alam mo, yung demon possessed lumapit, binugbog siya, hinubuan pa siya. Galit na galit, binugbog siya, sabi niya, ba't hindi lumakas? Alam mo sabi ng demonyo, si Jesus, kilala ko, may authority yun. Ikaw yung sinasabi mong Jesus, bakit mo ako papalayasin? Bakit sino nagbigay ng permission na palayasin mo ako? So, nagkakasout ng devil na walang permission, binugbog. Yan ang napapala ng mga taong haharap-harap sa demonyo na hindi naman authorized. Bakit? Akala nyo libre yan dahil sabi mo in Jesus' name? Mag-effect. Kaya kita mo, ilang beses yung in Jesus' name, wala nangyayari. Baka lang. Baka wala ka pang permission. Wala ka pang authority. Because you never submit to an authority. Pwede ba lahat tayo? Lahat tayo ngayon ha?
Isipin natin itong mabuti. Yung all these things shall be added to you. Yan nun lahat yun. Ha? Sino gusto ng ano? Sino sa inyo gusto ng open heaven? Ako gusto ko yan. Number 2, gusto mo bang bumaba yung empowerment ng Holy Spirit sa'yo? Gusto ko din yan. Pangatlo, gusto niyo ba ng divine endorsement? Gusto ko din yan. Gusto mo bang malig ka ng Holy Spirit? Gusto ko din yan. Gusto mo bang talunin ng demonyo? Makinig mabuti. Alam niyo bakit ayaw na ayaw ni Satanas matuto ka ng authority? Because gusto ni Satanas, lumabas ka sa buhay mo, mag-isa ka lang, walang authority sa buhay mo. And the day you do your ministry, the day you live a life without authority, it means you're living by yourself. Walang silbi, walang authority sa iyong invisible kingdom. But you know what? The day you submit to your John the Baptist, the kingdom of heaven will back you up. And even the day when you face your enemy, you are ready. I want to say this, you are not yet ready if you are not under authority. Because everything you have is not permitted to be operated. Ha? Para kang nagnenegosyo. Ilagay mo na yung building, may building ka na. Ha? May building ka na. May mga makina ka na, may mga tauhan ka na. Hindi mo mabuksan kasi wala kang permit. Ganun na mangyayari sa'yo. Kano karaming pastor ngayon? Nag-Bible school na. Nag-Bible school na. Ano pa? Nag-seminar na. Ano pa? Bumili na ng barong. Ano pa? May church building na. Siya na lang wala. Permission to operate. Permission to function. Wala. Because you know why? Not because you graduate from a Bible school, you are ready to do ministry. Not because you have a lot of experience, you are ready to minister. Babalik ulit. Have you done the first act of Jesus? Yan po ang tanong. Isa pong reason kung bakit ko kayo tinitipon ngayon para ituro ito. Because gusto ko po lahat ng member ng CK and the rest of the team all over the world ay authorized na nagmi-ministry. I want you to praise the Lord. Binigyan kayo ng mga faithful at honorable with integrity na leaders. Ha? Pasalamat kayo. Ha? Of course, Pastor Carlos and Jing is not perfect. I assure you it's not perfect. But I can assure you they were authorized by God. So pwede kayo sa kanilang magpasako para lahat kayo makaranas ng all these things shall be added unto you. Alam niyo, prayer ko ngayon, sana ngayong gabi na to, na-discover nyo yung John the Baptist nyo. Ha? Punta na kayo kaagad, ha? Una-unahan na. Ha? Kahit Zoom, tawagan mo na kaagad. Ha? You have to find your John the Baptist. And the day you find your John the Baptist, that's the day that heaven will be open. That's the day the outpouring of the Holy Spirit. As soon as John baptized Jesus, yun na sunod-sunod na nangyari. Meron talagang mangyayari pag nag-submit tayo. No? Meron talaga. I hope naintindihan nyo na ngayon ang bakit may Jesus baptism. I hope naintindihan nyo na yan. And I hope alam nyo na ibig sabihin bakit may Matthew 6:33. Ha? Ang maganda ko kasi na-interpret nyo ng kingdom interpretation yan. Hindi ng religious understanding. So mga kapatid, dito ako magwawakas. Maraming salamat sa inyo. Ha? I pray na lahat kayo makaranas ng open heaven. Ha? I pray lahat kayo prepare na kayo sa pag-face ng enemy nyo because you are under authority. Kung wala pa kayo authority, may ganyan tawad sa Panginoon. Sabi mo sa Lord, hanapin ko na. I will seek first the kingdom. I will seek first my authority. And the moment I find my authority and His righteousness, I will in the right position, Lord. I will align myself. I will rightly align myself to that authority that you have given me. And then God said, all these things shall be added unto you. Ako, maraming magiging doon niya ngayong taon na to. Maniwala kayo. Marami dito puputok ang business. Maraming dito maliligtas sa mga kamay ng maling boyfriend. Marami ding maliligtas. Maraming dito mga secretive na hindi na sekreto. Lalapit na kay Lord. Yung mga patago-tago dyan. Sige, tago lang. Tanda mo, close ang heaven sa iyo.
walang kalapate, uwak ang pupunta sa iyo. Maniwala ka. At mayroong voice na magsasabing, ang batang yan, si Raulo yan, ayaw magpasakop. May magbubulong sa iyo gano'n. Tingnan mo. Si Satanas, gaganunin ka. Dapat mayroon tayong voice from heaven. And you will be led by the Spirit pag sumusunod tayo. Maganda ba yung pinag-usapan natin ngayon? Maganda ba? Ha? O sige, ganito. Kung totoong nakikinig kayo, ano take nyo? Sige nga, tanongin ko kayo. Ano natutunan nyo ngayon? Ha? Ano natutunan nyo? Ha? Tatawag ako, ha? O, ready na kayo, ha? O sige, eto. Si Danica. Danica, ano take mo ngayon? Sige nga, paki-on mo yung, i-unmute mo nga. Oy, pakinggan si Danica. Ang daming natutunan niya. Pakinggan natin. Sige nga. Ano nakuha mo? Ano take mo? Oo, wala pa. Naka-mute. I-mute mo. Naka-mute. Yan. I-unmute mo. Yan. Wala. Yan. Sige. Yeah. Sobrang dami po, Bishop. Parang I realize po na starting now, lahat ng nagawa ko, like, nagmamaster ako and yung business, isasabit ko muna sa leaders ko para magkaroon ng open heaven. Wow! Tsaka, Hallelujah! yeah, sobrang thank you po, Bishop, sa lahat ng tinuro mo today. I know na maraming revelation na binigay si Lord sa akin and to all na nakikinig sa inyo po. Mga klase, Thank you so much, Danica. Nadinig niyo ba? Sabi niya, lalapit ako sa authority ko. Isasubmit ko to. Hallelujah. Para makaranas ako ng open heaven. Thank you, Lord. Ang ganda niyan, sige, si Jessel. Ikaw naman dyan, Jessel. Andiyan ba si Jessel? Jessel. Ikaw na, Jessel. Sige. So, good evening po. What I have learned naman po from what you have shared po, Bishop, is same with Danica po. I have realized din po na whatever small decision or whatever small, kahit gaano kaliit pa po yun ang plan na gagawin ko, kailangan pong mag-submit sa leader. So only then there will be open heaven po. So submission, there is really blessing in submission po. So we should always submit to our leaders because they are the authority given by God. Wow. Alam mo ibig sabihin yan? Alam niyo si Jessel, marunong na siyang nag-connect sa invisible kingdom. Na-recognize niya yung authority ng invisible kingdom. Ngayon, nagko-connect na yung spiritual tsaka yung physical ngayon. Pag nag-connect yan, yun na yun. Hallelujah! Ayun na yun. Pag nag-connect yun. Kasi iba, puro physical lang iniisip. Hindi kinokonek. Kumbaga sa kuryente, may linya ka na, wala pang power. Kaya pala may ilaw ka, hindi nabubukas. Pero na-connect mo na sa power, sa spiritual, yung plano mo. Tataka ka ba? Iba power nito, gumanda na. Praise God. Si Mardy. Mardy, are you listening, Mardy? Sige nga, share mo nga sa amin. Ano take mo? Ayan, si Mardy. Mardy, may girlfriend ka ba? Wala pa? Wala pa po, Bishop. Wala pa. Bakit wala pa? Sa gandang lalaki mo na yan, wala kang girlfriend? Hindi pa po authorized. Marunong nang sumagot. Maganda pagkakaturo sa'yo ni Ate Jing mo. Sige, Mardy, sabihin mo sa akin, ano ang na-take mo? Ano take mo? Isa po sa natutunan ko po tonight is yung total submission po to the authority kasi yun po yung hinahanap ko na sagot for the past weeks of yung may mga kaganapan po sa buhay, and just a big revelation tonight that yung kulang lang po sa formula ko is a total submission to the person who are in authority for me. Yun po, Bishop. Tama po. Papaalalahanan ko na kayo, kahit sa mga Christian, they don't understand this. Sasabihin sa'yo ko to, ano? Pati negosyo mo?
Sasabihin po sa pastor, wala nang ganon. Sino turo sa inyo yan? Gaganunin kayo. Kasi hindi niya nga makonect yung spiritual authority, yung kingdom of heaven, dun sa physical na ginagawa natin. Yun ang dahilan. Ang tawag ko doon, ignorance. And my people are destroyed because of lack of knowledge. Huwag niyong gagawin yun, ha? Huwag niyong gagawin. O yan, praise God. O sige, let us ask, puntahan natin naman si Christian. Kabalyon? Christian? Sige nga. Ano take mo? Ito, grabe. Good evening po, sir. Bishop. Good evening po. Natutunan ko po yung total submission po at yung authorization and permission po na kailangan po na dapat po may permit po sa mga bagay-bagay na naganap sa buhay mo. At sa ngayon po is nag-deliver po ako. Galing po ako sa delivery po at talagang blessed po ako kasi sa grace ni Lord may permit po na binigay sa akin at also po may authorization po na ginanap sa aking buhay po. Blessed na blessed po ako sa mga words mo po, Bishop, dahil yung mga revelation po na sa devotional ko po ay nagganap po dahil po sa words. Praise the Lord. Ang ganda ng ginawa ni Lord sa atin, Pambira, praise God. Sino pa? O sige, naman, pagsalitain natin si Ate Jing mo. Ate Jing, ano ba masasabi mo? Yan, ano ba Ate Jing? Ano ba take mo ngayon? Isa ka sa nakikinig eh. Apo. Kaya inisip na Ate Jing niya. Sige, pakinggan natin. Ate Jing, ano natutunan mo ngayon? Actually po, yung submission talaga, parang hindi po siya madali. Pero pagka po ginawa mo, talagang makikita mo talaga yung blessing ni Lord sa life mo. Sa amin po na mag-asawa, talagang hinanap po namin talaga din kung sino talaga yung pagsasubmitan namin. Lalong-lalo na po nung nandito na kami sa CK, talagang nag-ask kami kay Lord, Lord, sino po ba talaga yung pastor namin? Dahil alam po namin yung pagka naka-align ka po talaga doon sa invisible na authority, totoo na talagang buhos-buhos po talaga yung open heaven po talaga. At makikita mo po yung outpouring ng Spirit ni Lord, yung anointing po. Kasi kahit po sa akin, parang feeling ko matanda na ako. Pero habang po pala submitted ka talaga sa authority ni Lord, yung nakikita mo na anointing ng pastor mo, katulad po ninyo, dinisire talaga namin yung na ganun din, yung anointing nyo po, Bishop. Kita namin yung submission ninyo kay Bishop, kay Pastor Cesar at saka kay Pastora Claudia. So, the more po pala na submitted kayo, talagang yung anointing ni Lord ando doon sa bawat aspeto po. Sa ministry, ayun po, hanggang ngayon, nakikita ko pa rin po na kahit po nagpakanta ako na medyo may edad na po ako, nararamdaman ko pa rin po yung anointing ni Lord. At pagka po yung nagdi-disciple ka po sa mga dinidisciple, talaga pong may nagfo-flow talaga. Yung mararamdaman mo talaga na meron talagang nagfo-flow na mula sa taas. Hindi ka talaga mauubusan. Hindi ka madadry. Ganun po. Overflowing po talaga. Hindi ka talaga mauubusan ng ituturo sa kanila. Talagang yung outpouring po ni Lord ando doon po. At saka yung makita mo talaga na pagka ikaw po ay pastor, ang dami po talagang kabi-kabilaan na ang demonyo ay gusto ka talagang patumbahin at gusto ka talagang lahat ng aspeto gusto niya talaga na mag-fall ka. Pero nakita ko po na pagka ando doon na yung sinasakupan ka talaga, pinoprotektahan ka talaga ng pastor mo. Nararamdaman naman po namin talaga yon
dahil kayo din po nagpipray sa amin at saka nag-disciple sa amin. Kaya naman po nakikita namin yung yung si Lord po nagbibigay talaga ng mga revelation sa amin. At saka yung enemy natin hindi talaga kami mapatumba dahil nga po sa protection na galing po sa authority from the Lord. Okay, so yun po. Kaya ang demonyo po ay hindi makaka-penetrate sa buhay mo do. Minsan parang may gustong gawin siya pero talagang maramdaman mo talaga na surrounded ka talaga ng spirit ni Lord at saka yung protection po na galing po sa Panginoon. Amen. Po. Hallelujah. Ang ganda ng senior niya. Thank you Lord for that, no? Alam mo, andyan pa si Chief of Police? Wala na. Si Chief of Police. I want to say something to him, ha? Chief, good afternoon. Good evening sa iyo, ha? Good evening po, Pastor at Bishop. Sige nga, Chief, ano ang take mo sa ating pinag-usapan ngayon? Opo, sobrang blessed po sa mga itinuro nyo, Bishop. At magagamit po namin ito sa mga namin, lalong-lalo na sa aming mga nagtatrabaho sa gobyerno. Actually, bago tayo mag-umpisa kanina, sinabi ko po kay Pastor Carlos kanina na, Pastor, may ibinebenta po na lupa doon sa assignment ko, sabi ko. At ibig sabihin nun, nagpapasakop po ako kay Pastor Carlos. Bago ako mag-decide na bibili is ini-inform ko muna siya. Humihingi po ako ng advice kung ano po yung guidance niya regarding sa lupa. At sa sarili ko naman po, bibilihin yung lupa na yon para sa God's Kingdom. So, I hope na, at lahat po, nung nakilala ko po si Pastor Carlos ay siya na po yung may mentor po sa amin, lalo na yung pagdala ko sa pamilya ko dito. Sabi niya, nung 2016 pa ako na-assign dito sa Cebu, sabi niya, dalhin mo yung family mo dito, sabi niya. So, Lord, ano bang kalooban mo? Sabi ko. So, sumunod po ako doon sa sinabi ni Pastor na family ko para maiwas temptation po ba, Bishop? Tama yun. Is, Bishop, Pastor, sabi ko, plano ko pong bumili ng bahay dito sa Lapu-Lapu at bumili ng lupa, sabi ko. So, sabi naman niya, go! Kaya ngayon po, blessing po na nakakonect po kami kina Pastor dahil siya po yung spiritual advisor po namin, nag-guide. So ngayon itong pinangyarihan ng live stream po natin is nandito po sa bahay ngayon. At sabay po yun, noong 2019 binigay ni Lord yung Nissan Terra at saka yung bahay ngayon. Plus kanina na sinabi ko na lote doon sa Oslob. So I hope na ibibigay po ni Lord John dahil nagpasakop po tayo sa authority. Galing, actual experience yan. Ang ganda. Thank you, Bishop. Thank you so much sa sineshare mo, Chief. Now, bago po ako mag-close, matagal na kayong gustong i-bless ng Panginoon. Kaya lang ang Diyos, hindi ho siya pwedeng gumalaw kapag hindi nyo ginagawa yung prinsipyo. Ang tawag po dyan, protocols. Kingdom protocols. Before I add, sabi ni Lord, all these things shall be added unto you. Ano protocol? 1, seek the kingdom. Discover the government of God. Discover the authority. And then, realign yourself with that authority. That's the protocol. So when you're about to do your work or your job, seek ye first the kingdom. If you're about to do your business, okay, seek ye first the kingdom. If you are doing your job right now, you are working, please connect your work to the invisible kingdom. And the invisible kingdom will back you up. People will laugh at you because your mindset, ganito. They will laugh at you. Kasi, ano pinagsasabi mong invisible kingdom? They will behave like that. Pero hindi nyo pwede silang mapilit kasi the kingdom of God.
is not for religious people. Mapalad kayo, hindi kayo sumama sa religion. Ang sinamahan nyo ay ang kaharian ng Diyos. At ang sino mang nasa loob ng kaharian ng Diyos, Diyos ang responsible sa iyo. Tanda mo sinabi ko. When I am under the authority of the kingdom of God, God is responsible to me. I don't worry about my children. Lahat po ng anak ko nakatapos because I don't worry. Sagot ito ng hari. Okay? My dream na bibili ko ng bahay one day sa asawa ko, it happened because sagot ni Lord ng aking hari yung pangarap ko. Siya lahat nagbayad because I am His son. You are His son. Ang tawag sa inyo ay mga kingdom sons and kingdom daughters. Kaya nga po, unahin talaga natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng ito ay pagkakaloob sa inyo. Okay? So dito muna ako magtatapos mga kapatid siguro hanggang sa susunod. Pastor Carlos, may plano ka bang ulitin pa natin to sa mga susunod? Ha? Bishop, nako. Sige kung ano po ang inyong schedule we will abide with it. We know that you are very busy. Kung ano pong ibigay niyong schedule sa amin ay with excitement. Amen. Doble-doble. Oo, kasi talagang I know yung church din nyo pwede maging model dyan sa Cebu. Kaya I'm willing to invest my time. No? So, mananalangin na lang tayo ngayon na lahat kayo i-bless ng Panginoon. Okay? Let's pray po, manalangin tayo. Lord, salamat sa gabing ito. Sa bawat anak mo, sons and daughters of the kingdom, that we're able to listen to your word tonight, Lord. I pray that every one of us would learn to seek the kingdom of God, to seek our John the Baptist, Lord, and be under it, Lord. Thank you because tonight we learned the first act of Jesus is to submit to the person whom God assigned. Today, Lord, I pray that as we bow down before you, as we worship, and as we submit to your authority, I pray that open heaven will really happen to these people, Lord. I pray that the outpouring and the endorsement of the Holy Spirit upon their lives will happen. I pray, Lord God, that you lead these people. I pray that you prepare them for this battle, Lord. I believe that the enemy cannot defeat them because you have prepared us to face the enemy if we are submissive to your authority, Lord. So tonight, I pray that every pastors and leaders, the cell leaders, Lord, and the potential leaders of CK, I pray that you empower them, release them, Lord, give them permission so that they could fulfill their assignment from you. Salamat, Ama. We also want to thank you for our Chief of Police in Cebu. I pray for your protection, for your covering, Lord. And I pray that he would become the light, he will become the answer to those questions, Lord, that is happening upon our government. Use him mightily, Lord. Protect and preserve his life, Lord, and his family. Let there be open heaven as well upon their lives, Lord. Thank you for Pastor Carlos and Jane, who take time, Lord God, to minister and to disciple your people here in Cebu. May you cover them with your love and blood, Lord, and may you empower them as they fulfill their God-given assignment. Thank you, Lord. Raise these leaders, Lord, to the kind of people that you want, Lord. Thank you. We honor you in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Woo! Hallelujah! Bishop, may mga pastors din pala na nakasama natin ngayon. Sina Pastor Boy Remedios, sina Pastor Noel Torrejos, Pastor Dan Arabis, Pastor Ian Villa Carlos, Pastor Romel Lico, Pastor Margie Manhiron, Pastor Paul, and Pastor Yoli Unahan. Sino pa ba? Ang hindi ko na ba? May mga pastors from other churches na kasama din po natin sa ngayon. So thank you. Welcome po sila, no? Siguro pag-usapan namin lang ni Pastor Carlos to. Gawin natin regular din ito, no? Para yung tropa ninyo magkaroon din tayo ng ma-motivate sila, ma-encourage sila, they find direction. And I pray that God will be really helping us in this pandemic condition, okay? Maraming po salamat. So paano, Pastor Carlos, maraming salamat sa initiative mo na itong mga tao makasama dito. Jing, thank you so much, Jing. Before you leave, Bishop, upon the hearing of all who are right now connected with the Zoom, para alam nyo lang, before ang CK officially talaga na-launch,
naghanap ako ng somebody na magpapa-under ng authority. At si Bishop Oriel ang nilapitan ko. At sabi ko sa kanya, Bishop, pag nag-go na talaga si Lord, ay kayo ho ba ay willing na kami ay i-cover? Hindi ko makakalimutan ang sinabi ni Bishop na inakbayan niya ako at sabi niya, automatic. You will be drafted pag nagdesisyon ka. Kaya salamat Bishop dahil we know that in the spiritual realm, ikaw ang sinet ni Lord na authority above us. At salamat na sa ngayon ay even in the physical, we are declaring that we are under your authority. Upon the hearing of all leaders, not only here in Cebu, pero nakakonect din po yung from different places, even other countries na sa ngayon ay nakakonect sila. Kaya wow, we are under authority by God's grace. Oh, yeah. Just to let you know, no, Carlos and Jing, I love you. We love you. Now we're praying for you, and we pray for your success, and your exploit will be big. Okay? Maraming salamat ulit sa inyo lahat. Okay? Thank you po. So, Thank you. so paano, Carlos? At God ako'y bless maglalaba pa. Marami pa akong labada. So, kailangan. Sige po. O sige, mga kabataan, ha? Tuloy-tuloy tayo, ha? Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat po ulit. God bless you. Thank you, Bishop Oriel, for that wonderful and inspirational and grabe, nakaka-on fire na message na na-receive namin today. Thank you for the first act na na-learn namin. And thank you, God, for giving us a wonderful leaders like you. Diba, Kuya? Yes po, that is so true po, Bishop Oriel. And also for our pastors po, Sir Carlos and Ma'am Jean. We really learned a lot, and especially when it comes to submission. And I believe na lahat po ng Sikeyans who are with us this afternoon, marami pong magbabago. And i-apply natin lahat yung na-learn natin this afternoon, and starting now, mag-submit na po tayo with our leaders. Oo, kaya to Ma'am Jing and Sir Carlos, expect na po kayo na maraming magsasubmit ng business. Totoo po. So, online. Of life din. Oh. Meron ba, Roms? Ay, hindi ko alam po. Okay, so, Kuya, that ends our mentoring for tonight. See you again for our next see you later for 7:30 I watch na mentoring. Okay? Sa live streaming. Sa Facebook. Sa Facebook na. Facebook na tayo, di na Zoom ha. Sa Facebook na. Okay, so thank you everyone. God bless you and see you later. Bye-bye! God bless everyone. Goodbye.